Chapter 29. Haharapin ko ang bukas na puno ng pait. Iyon ang nakatatak sa isip ko kasabay ng pagsagot ko ng uydu, sa tanong ng pari na nagkasal sa aming dalawa ni Mika. Manhid na din ang puso ko nang mapansin ko kung gaano kasaya ang mga tao na nasa harap namin. Muli kong hinagilap ng tingin si Francine at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagpapanik nang mapansin ko na naglakad na ito palayo. Palabas ng gate habang wala man lang nakakapansin sa kanya para sana pigilan siya. Alam kong walang patutunguhan ang nararamdaman ko para sa kanya pero ano ang magagawa ko kung ito ang nararamdaman ng puso ko. Alam kong isang malaking katangahan ang ginawa kong pag-alok ng katawan ko sa kanya ng gabing iyon pero nangyari na ang lahat at kahit nakititing wala akong nararamdaman na kahit kaunting pagsisisi. Napakahirap sa kalooban habang pinapanood na ikinasal na sa iba ang taong mahal mo. Alam kong wala akong laban. Milya-milya ang lamang ni Ate Mika kumpara sa akin. Isang hamak na sampid at hindi ko nga alam kung sino ang pinagmulan ko. No choice ako kundi ang manahimik na lang at tahimik na lumuha at solohin ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Kuya Charles or Charles, hanggang dito na lang tayo. Alam kong kabaliwan ang nararamdaman ko para sa iyo. Sana talaga noon pa, umalis na ako sa poder niyo eh. Noong nalaman ko na hindi naman ako isang tunay na Sebastian, mahina kong usual. May idea naman ako kung sino talaga ang nagluwal sa akin eh. Iyon ay walang iba kundi ang nanay na nakilala ni Trixie. Ang kapatid ng hilaw nitong tiyahin na si Isabel. Kaya lang dahil sa kaduwagan ko pinili kong magbulag-bulagan. Pinili kong manahimik at ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanila hanggang sa maramdaman ng puso ko na unti-unti ko na palang natutunang mahalin si Kuya Charles. Akala ko humahanga lang ako sa kanya pero hindi nagtagal lalong lumalim ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Hanggang sa nagpasya akong ibigay ang sarili ko kinagabihan pagkatapos ng 18th birthday ko. Habang pinapanood ko ang pag-iisang dibdib nilang dalawa ni Ate Mika halos madurog ang puso ko. Gusto kong umiyak. Pigil na pigil ko ang sarili ko na sugurin sila at pigilan ang nagaganap na seremenyo. Pero hindi pwede. Lalabas na wala akong utang na loob sa mga taong nagpalaki sa akin. Sa mga taong itinuring akong pamilya. Hindi ko mapigilan na mapasulyap sa kinarunan nila Mama Ashley at Papa Ryder. Bakas sa mga mukha nila ang tuwa. Sabagay, noon pa man boto na sila kay Ate Mika. Noon pa man pangarap na nila itong mangyari at wala ako sa lugar para sirain iyon. Franz, ayos ka lang ba? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Nagulat pa ako nang bigla akong kalabitin ni Trixie. Napakurap pa ako ng makailang ulit bago ako dahan-dahan na umiling. Ha? Wala, ayos lang ako, bakit? Sagot ko. Napansin ko kasi na kanina kapatulala, nakangiti nitong sagot. Kaagad akong nag-iwas ng tingin at pilit na pinapapakalma ang sarili ko kahit na durog na ang puso ko. Muli kong itinon ang pansin sa groom at bride. Kasabay ng pagdedeklara ng pari na tapos na ang kasal ay ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata na hindi nakaligtas sa paningin ni Trixie. Titig na titig ito sa akin habang may pagtatakang nakaguhit sa kanyang mukha. Tapos na ang kasal. Sa wakas, may asawa na si Kuya Charles. Halika Franz, puntahan natin sila. Mag-congratulate tayo at magpa-picture na din. Excited na wika sa akin ni Trixie at hinawakan pa ako sa aking kamay. Hindi ako nagpatinag kaya muli itong napatingin sa akin. Tutol ang puso ko sa sinabi niyang iyon. Hindi ko kaya. Masyadong tortured na sa puso ko ang lahat ng ito. Ni hindi ko nga alam kung paano ko nakayanan na tapusin panoorin ang kasal nila eh. Mauna ka na Trex. Biglang sumakit ang tiyan ko eh. Parang gusto kong magbanyo, pilit ang ngiti na sagot ko sa kanya. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa lugar na ito at lalong wala nang dahilan pa para manatili sa pamilya ng mga taong nagpalaki sa akin. Mas lalo lang akong masasaktan lalo na sa tuwing nakikita ko na nakatali na sa iba ang lalaking hindi ko alam kung bakit siya pa ang minahal ko ng ganito. Tama nang naipagkaloob ko na ang sarili ko sa kanya. Babaunan ko iyon bilang isang magandang alaala saan man ako mapadpad. Masaya na ako dahil kahit papaano naramdaman ko kung paano niya na ako mahalin. Tama na ang isang gabing iyon at gagawin ko ang lahat para hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Sige punta ka muna ng banyo. Gusto sana kitang samahan kaya lang baka hanapin tayo nila mama. Nakangiting sagot ni Trixie. Ayos lang Trex.
Kaya ko na ang sarili ko. Sige na puntahan mo na sila at aalis na din ako, sagot ko sa kanya at muling nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Kaagad naman itong tumalima kaya naman huling sulyap sa mukha ni Charles kaagad na akong tumalikod. Parang banibiyak ang puso ko habang naglalakad paalis. Naririnig ko pa ang pagbati ng mga bisita sa mga bagong kasal na siyang lalong nagpadurog sa puso ko. Goodbye Charles, hanggang dito na lang tayo. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Mahina kong usual hanggang sa makalabas na ako ng gate ng bahay nila Ate Micaela. Aalis na ako sa lugar na ito. Alam kong walang kasiguraduhan kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin dahil hindi ko alam kung saan pupunta ngayon pero buo na ang desisyon ko. Wala nang balikan pa. Iiwan ko na ang mga taong nagpalaki sa akin. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa poder nila. Alam kong simula ngayong araw mababago na ang takbo ng buhay ko. Kailangan kong kumayad para mabuhay. Hindi ko na din may pagpapatuloy ang pag-aaral ko kaya wala nang kasiguraduhan pa kung may haharapin pa ba akong magandang bukas. Pagkalabas ko ng gate ay hindi ko na pinigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang sikip na kasi ng dibdib ko. Kanina ko pa gustong ilabas ang sama ng loob na nararamdaman ko. Hope in. Napapitlag ako nang may biglang huminto na sasakyan sa gilid ko. No, hindi lang pala isa-apat. At hindi lang basta-bastang sasakyan ang nakikita ko. Mamahaling sasakyan. Kaagad akong nakaramdam ng takot. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa nakabukas na bintana nang may biglang nagsalita mula sa loob. Sumakay ka na. Maautoridad na wika nito. Nagpalingalinga ako sa paligid at nang mapansin ko na walang sino man na tao ang pwede kong hinga ng tulong parang gustong manginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Nako, ayos lang po ako sir. Kaya ko na po ang sarili ko. Sagot ko at nagmamdali kong inihakbang ang aking mga paa. Nagdadalawang isip pa ako kung babalik na lang ba muna ako sa bahay nila Mika at ipagpapaliban muna ang paglalayas o tatakbo na lang palayo para iwasan ang gustong kumidnap sa akin. Sa huli, nagpasya akong tumakbo palayo. Kaagad kong napansin ang pagbukas ng pintuan ng tatlong sasakyan at ang pagbaba ng mga kasama nito. Uniform ang suot nila. Alam kong mga bodyguard iyon ng taong gustong kumidnap sa akin. Parang gusto ko naman maihi sa takot. Huwag ka nang magtangka pang tumakas miss. Walang patutunguhan kung magmatigas ka pa. Hindi mo matatakasan si Dominic de la Fuente. Wika pa sa akin ng isa mga taong humahabol sa akin. Hingal na tumigil ako. Hindi ako makapaniwala. Dominic de la Fuente. Ang taong iniiwasan ni Trixie. Ang taong iniiwasan ng lahat. Ano ba ang kailangan niya? Pwede ba, lubayan niyo ako? Wala kayong mahihita sa akin. Inis kong sagot. Pilit akong nagtatapang-tapangan kahit na ang totoo unti-unting nilalamon ng takot ang puso ko. Tumingin pa ako sa gawin ng bahay nila Ate Mika at hindi ko maiwasan na mas lalong makaramdam ang pagkabahala nang mapansin ko na masyado na akong napalayo. Kainis naman. Ang gusto ko lang naman maglayas, hindi ko naman pinangarap na makidnap dito sa labas. Miss, sumama ka na sa amin. Huwag mo nang pauntayin ang boss namin na magalit, sagot naman ng isa pa, ano ba kasi ang kailangan niya? Baliw ba iyang boss niyo? Bakit ba ang hilig niyang manghabol ng mga babae? Sagot ko na kahit ang totoo dinadaga na sa takot ang puso ko. Siya na lang ang tanungin mo ma'am, sagot pa nito. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Ngayon ko lang na-realize na bakit nga pala ako matatakot sa kanila. Wala namang kwenta ang buhay ko ngayon. Kung gusto akong patayin ng Dominic na iyan ayos lang. At least matatapos na ang paghihinagpis ko. Bawi na lang ako sa susunod kong buhay. Muli kong pinagmasdan ang mga kaharap ko. Sa hitsura nila ngayon mukhang hindi naman nila ako gagawan ng masama. Kung talagang may balak silang masama sa akin kanina pa sana nila ako kinaladkad papasok ng kotse. Pinukul ko muna sila ng tingin tsaka ako nagmarcha pabalik ng kotse. Tahimik naman silang nakasunod sa akin na siyang lalong ikinakalma ng kalooban ko. Pagkatapat ko sa kotse na sinasakyan ni Dominic biglang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling hinagilap ng tingin ang tumawag sa akin at nagulat ako nang mapansin ko ang papalapit na si Kuya Charles. Kasunod nito si Trixie at ang kanilang mga magulang. Bigla akong kinabahan. Hindi pwedeng maunsyam ang paglalayas kong ito. Hindi ko na kayang harapin pa silang lahat.
Wala na akong karapatan na manatili sa pamilya nila lalo na at kasal na si Charles. Francine, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng sumama sa mga iyan. Narinig ko pang sigaw ni Kuya Charles bago ako pinagbuksan ng pintuan ng isa sa mga tauhan ni Dominic at tuluyang pumasok sa loob. Abot-abot ang kaba ng dibdib ko. Hindi ko na din napiglan pa ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ayos na sa akin kahit saan ako dalhin ng Dominic na ito, huwag lang pabalik sa kinikilala kong mga magulang. Adopted family mo. Si Trixie ba iyon? Narinig kong wika ng taong katabi ko. Si Dominic, at nakalingon ito sa gawin nila Kuya Charles. Nandito na ako sa loob. Umalis na tayo at huwag mo nang pagtangkaan pa ang iba pang miyembro ng pamilya dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sa akin mo na lang gawin kung anuman ang gusto mo. Hindi ako magrereklamo kaya utang na loob, umalis na tayo, nalinis kong wika sabay punas ng luha sa aking mga mata. Hey, relax. Bakit parang tinatakasan mo sila? Nagtatampo ka? Muling tanong nito. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Tingin ko dito mukhang hindi naman ito ganoon ka nakakatakot. Ang pogi nga kahit na mas mukhang suplado tingnan compare kay Charles. Ano ba? Aalis na ba tayo sa lugar na ito or bababa ako? Inis kong sagot kaya naman kaagad itong napangisi. Ilang saglit din itong tumitig sa akin bago sinenyasan ang driver na pauserin na ang sasakyan. Hindi ko nanilinggan pa ang mga taong matagal ko nang itinuring na pamilya. Lalabas na wala akong utang na loob dahil sa pagtalikod ko ngayon sa kanila, pero ano ang magagawa ko? Hindi ko na kayang magkunwari sa harap nila na ayos lang ako. Kahit na anong mangyari, hindi na ako babalik sa kanila. Kahit papaano nakaramdam ako ng kapanagan ng kalooban ng unti-unti nang nakakalayo ang sasakyan kina Charles. Muli kong pinahiran ang luha sa aking mga mata na hindi ko man lang namalayan na tumutulo na pala. Why are you crying? Broken-hearted. Sisinghat-singhot pa ako nang marinig ko ang tanong na iyon mula sa katabi kong si Dominic. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Wala tsaka pakialam mo ba? Sagot ko. Napansin ko pa ang pagtaas ng sulok ng labi nito at direkta akong tinitigan sa aking mga mata. Thirst. DNA test na lang talaga ang kulang at masasabi ko na ikaw na talaga ang hinahanap ko Sagot nito. Kaagad naman akong napaiwas ng tingin sa kanya. Hindi ko maintindihan ang ibig nitong sabihin. Isa pa, mukhang hindi naman yata totoo ang mga balibalita na bayolente ito. Mukhang matino naman kausap. Pwede mo na akong ibaba sa kanto, mahina kong wika sa kanya. Hindi na ito umimik kaya kunot noo ko na itong muling tinitigan. Kaagad kong napansin na mukhang may malalim itong iniisip. Kunot din ang noo nito ngayon na direko ang tingin sa harap. Boss Dominic, bababa na po ako. Muli kong antag at umaasa ako na sana makuha ko ang kanyang atensyon. Sinulyapan lang ako nito tsaka umiling. Hindi pwede. Sumama ka sa akin para makunan ka ng sample. Gusto kong makasigurado, sagot nito. Natigilan naman ako. Hindi kayang intindihin ng utak ko ang sinabi nito ngayon. Ano ba ang pinagsasabi ng taong ito? Kaunti na lang maniniwala na yata ako na may saltik ito Sample. Tungkol saan? Sagot ko. Hindi na ito sumagot ulit kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Ang hilig palang mambitin ng taong ito. Pwede naman niyang sabihin sa akin kung ano ang mga plano niya. Wala na akong nagawa pa kundi manahimik na lang. Hindi ko masyadong kilala ang ugali ng Dominic na ito at baka map-icon ito sa akin at baka bigla akong itapon palabas ng sasakyan. Mukhang bigla pa naman nagbago ang mood nito ngayon. Ang hirap siguro patawanin ng ulupong na ito kung hindi lang siguro pagmamay-ari ni Charles ang puso ko, baka ma-inlove na din ako sa kanya Ang pogi kaya niya at ang bango pa. Kahit bali-balita na kriminal ito, hindi ako mag-aalangan na mahalin ito. Mukhang hindi man lang nito naranasan pagpawisan buong maghapon dahil sa fresh nitong amoy. Hindi ko maiwasan na matampal ang aking noo dahil sa mga naiisip kong iyon. Kung saan-saan na tumatakbo ang imagination ko, gayong kung tutuusin may mga bagay na dapat kong mas pagtuunan ng pansin. Katulad na lang kung saan ako nito titira at paano ko uumpisahan maghanap ng trabaho. Muli akong napatitig kay Dominic. May isang idea na biglang sumagi sa isip ko. Paano kaya kung mag-a-apply na lang ako ng trabaho sa kanya? Kahit janitress or waitress na lang sa kanyang bar.
Makakain lang ako araw-araw, ayos na ako. Makakasurvive na ako noon. Bakit ganyan ka makatingin? Paasat na tanong nito sa akin. Napansin marahil niya na titig ako sa kanya kaya biglang na-conscious ang kumag. Boss Dominic, saan niyo po ba ako dadalhin? Kung iniisip niyo po na kidnapin ako at manghingi ng ransom sa mga adoptive parents ko, nako, huwag niyo na pong ituloy. Hindi po kayo magwawagi. Hindi niyo po ba alam na ampun lang ako? Medyo mahaba kung pang di-discourage dito. I know. Hindi ka anak at sampled ka lang sa kanila. Papakuhaan kita ng sample para sa panibagong DNA test. And besides, anong pinagsasabi mo na kikidnapin kita? Baka kapag manghingi ako ng ransom gamit ka baka hindi din nila maibigay, inis na sagot nito. Pa-imple naman akong napaismid. Wow talaga ito. Kailangan pa bang ipamuko niya sa akin na wala akong halaga sa mga Sebastian? Hindi niya ba alam na minahal din naman nila ako na parang isang tunay na anak? Iyon nga lang, na in love ako sa panganay nila kaya kailangan kong maglayas ngayon. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila dahil sa mga pinanggagawa ko. Sample. Sample para sa panibagong DNA test or sample para masiguro nyo na healthy ba ako at pwede nyo nang kalasin ang mga internal organs ko. Sagot ko sa kanya. Muli itong tumitig sa akin kasabay ng pagtampol nito sa noo ko. Napahiyaw naman ako dahil sa kaunting sakit. Kaunti lang naman. Mahina lang naman ang pagkakatampol niya sa akin eh. Inis ko itong tinitigan. Tumahimik ka na nga. Bakit ba ang daldal mo? Asar na wika nito sa akin. Sa pagkakataon na ito, salubong na ang kanyang kilay. Ano ba ang mali? Sinasabi ko lang naman sa kanya ang kanina pa tumatakbo sa utak ko eh. Inirapan ko ito at ibinaling ko na lang ang tingin sa labas ng kotse. Bahala na nga siya. Broken-hearted ako ngayon kaya wala akong pakialam kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Kung ano man ang magiging kapalaran ko sa labas ng tahanan ng mga Sebastian, buong puso ko yung tatanggapin. Broken-hearted ako ngayon kaya wala akong pakialam kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Kung ano man ang magiging kapalaran ko sa labas ng tahanan ng mga Sebastian, buong puso ko yung tatanggapin. Hindi ko nga alam kung bakit magaan ang loob ko sa Dominic na ito eh. Kahit alam kong masama itong tao dahil sa ginawa niya kay Trixie noon, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kapanatagan ng aking kalooban habang katabi siya. Feeling ko naman hindi niya ako ipapahamak. Feeling ko, hindi niya ako gagawan ng masama. Pakiramdam ko may kung anong bagay na nag-uuganay sa aming dalawa na hindi ko moari kung ano. Muli kong naalala si Charles. Hindi ko maiwasan na muling makaramdam ng matinding lungkot. Shit! May asawa na ang lalaking mahal ko. Kung patuloy kong ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanya, matatawag akong kabit, which is hindi ko matatanggap. Kahit papaano may dignidad pa naman na natitira sa akin, no. Hindi ako ganoon ka-cheap. Ang nakakalungkot nga lang, wala na talagang pag-asa na matupad ang pangarap ko na makasama siya habang buhay. Hindi ko na malayan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaya pala nanlalabo ang paningin ko, tigmak na pala ulit ng luha ang mata ko. Kainis naman kasi eh, bakit ba ako naiiyak tuwing naaalala siya? Pa-imple kong pinupunasan ang luha ko nang tumigil ang kotse na sinasakyan namin. Wala sa sariling inilibot ko ang aking tingin sa paligid, anong ginagawa natin dito? Nagtataka kong tanong. Hindi ito umimik hanggang sa mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng kotse sa gawi ko. Hindi na ako nagpatumpik-tampik pa. Mabilis na din akong bumaba. Ano ba ang sabi ko sa iyo kanina? Hindi ba't sabi ko kukunan ka ng sample ngayon? Don't worry, after this pwede ka nang umuwi sa inyo. Ipapahatid kita sa mga tauhan ko para siguradong safe ka. Sagot ni Dominic at humakbang na ito papasok sa loob ng hospital. Kaagad akong napasunod sa kanya. Hindi mo kasi pinapaliwanag sa akin kung para saan ang sample-sample na iyan eh. Sagot ko habang nakaagapay sa mabilis nitong paghakbang. Ito sa paglalakad at seryoso akong tinitigan. Confidential, kaya huwag ka nang magtanong, malamig na sagot nito. Kaagad naman akong napatanga. Confidential. Di wow. Siya na ang maraming sekreto sa buhay. Kukunan daw ako ng sample pero hindi naman niya masabi-sabi kung para saan. Ang galing talaga ng kumag na ito. Haste, sana talaga dumating ang time na makakaganti ako sa kumag na ito eh.
Sa ginagawa nitong pangbibitin sa akin tungkol sa mga impormasyon na dapat kong malaman. Fine, hindi na ako magtatanong kung confidential. Pero obligado ka na bigyan ako ng trabaho after this. Wala na akong uuwian dahil naglayas na ako sa amin. Muli kong wika nang mag-umpisa na itong humakbang. Napansin ko ang muling paghinto nito at nilingan ako. Naglayas ka. Bakit? Tanong nito. Gusto kong hanapin ang tunay kong pamilya, sagot ko sabay iwas ng tingin. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ito nagsalita. Okay kung ano ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. After this, sisiguraduhin ko na hindi ka magugutuman. Sagot nito at muling humakbang. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa isiping hind na ako memorable man na makahanap ng trabaho. Dinala ako nito sa isang opisina. May naabutan kami na isang babae na halos kasing idaran lang din ito. Masasabi ko na maganda ito at mukhang kaakit-akit. Tahimik akong nanood sa kanila habang nagbabatian sila. Dom, masaya ako dahil naisipan mong daanan ako. Hindi ko akalain na nandito ka din pala sa Pilipinas. Ang akala ko nasa Netherlands ka, nakangiting wika nito habang namumula pa ang mukha. Mukha itong teenager na nakada upang palad ang crush kong umasta. Doc Gwen, hindi pa sana ako babalik dito sa Pinas kaya lang may pinapaasikaso sa akin si Grandpa na hindi na pwedeng i-delay. Sagot ni Dominic sabay sulyap sa akin. Kaagad naman napatitig sa akin si Doc Gwen. Sa klase ng tingin nito sa akin parang kinikilatis pati kaluluwa ko. What you mean? Iniisip mong siya na ang matagal nyo nang hinahanap? Tanong nito. Hindi naman nagpakita ng kahit na anong ekspresyon si Dominic bagkus na upo ito sa isa sa mga bakanteng upuan. Kuhaan mo siya ng sample ngayon. Malakas ang kutob ko na siya na ang hinahap ko. Alam kong may similarity silang dalawa lalo na sa kanyang mga mata pero gusto kong makasigurado. Alam mo na masyadong ma-private ang pamilya at ayaw namin malaman ito ng iba ito. Masyadong delikado lalo na sa aming mga kalaban, sagot ni Dom Inc. Ano ba talaga ang topic nila? Bakit hindi ko gets? Ganito ba mag-usap ang mga matatalino? Silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Napukaw muli ang atensyon ko nang muling bumakas ang pintuan ng kwarto. Kaagad akong napalingon nang mapansin ko na may isang lalaki na pumasok. Kapareho ito ng suot ni Doc Gwen kaya naman alam kong doktor din ito. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito nang dama ko ang tingin kay Dominic. Wow pare, long time no see. Kailan ka pa bumalik ng Pinas? Excited nitong wika. Halos madurog ang puso ko habang nasundan na lang ng tingin ang palayong sasakyan. Gustuhin ko man habulin ang mga taong tumangay kay Francine kaagad ko naman naramdaman ang paghawak ni Mama sa kamay ko. Anong nangyari? Saan papunta si Francine? Narinig kong tanong ni Mama. Napansin ko pa na nanginginig ang mga kamay nito na nakahawak sa akin. Ilang saglit lang ay dumating na din sila Papa at Trixie. Pareho din silang nagulat sa bilis ng pangyayari. I don't know. Malamig kong sagot. Kaagad kong pinara ang padaan na taxi at mabilis na sumakay. Tinawag pa ako ni Mama at Papa pero hindi ko na pinansin pa. Umaasa ako na masundan ko pa ang kotse na sinakyan ni Francine kanina. Hindi pwedeng basta na lang siya umalis. Hindi ako papayag. Napansin mo ba yung mga kotse na collies lang? Hanapin natin sila. Baka maabutin pa natin sila sa daan. Kaagad kong utos sa driver nang mag-umpisa ng umusad ang sasakyan. Kaagad naman itong tumango at mabilis na pinatakbo ang kanyang taxi patuloy kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Gabi na at baka kung mapaano si Francine. Halos hindi ako makapaniwala sa basta na lang siyang sumama sa grupong iyon. Convoy sila at alam kong malaking tao ang kanyang sinamahan. Ang mahirap nga lang hindi ko maalaman kung sino-sino ang mga iyon. Aware ako na hindi pala kaibigan si Francine. Hindi din ito mahilig na gumala na hindi kasama si Trixie. Imposible din na mga kakilala niya ang mga sinamahan niya kanina. Boss, mukhang nakalayo na po ang sasakyan na tinutukoy nyo. Kanina pa po tayo tumatakbo pero wala na pong bakas ng hinahanap natin na sasakyan. Ilang saglit pa narinig kong wika ng taxi driver. Lalo akong kinain ng matinding takot. Nasaan na ba si Francine? Bakit siya umalis nang hindi man lang nagpapalam? Isang ikot pa manong. Kapag wala pa rin ihatid mo na lang ako sa bahay, sagot ko habang abala sa kakasuyod ng tingin sa paligid.
Nakakuyom na din ang kamao ko sa matinding frustrations. Walang ibang sisihin kung bakit nangyayari ito. Ako lang at wala ng iba. Halos mag-iisang oras din namin inikot ang buong paligid. Hindi naman na nagreklamo ang driver dahil sinabi ko na magbabayad ako ng sobra-sobra sa kanya. Habang tumatagal lalo akong nawawala ng pag-asa na mahanap pa si Francine. Natatakot ako sa isiping baka naglayas ito. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito kanina habang ikinakasal kami ni Mika. Alam kong sa kinikilos nito kanina nahihirapan ang kalooban nito dahil kanyang mga nasaksihan. Hindi ko naman akal-alin na bigla na lang itong mag-walk out at basta na lang umalis ng walang paalam. Francine, natatakot ako sa isiping baka naglayas ito. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito kanina habang ikinakasal kami ni Mika. Alam kong sa kinikilos nito kanina nahihirapan ang kalooban nito dahil kanyang mga nasaksihan. Hindi ko naman akal-alin na bigla na lang itong mag-walk out at basta na lang umalis ng walang paalam. Hindi ko maiwasan na mapasabunot sa sarili kong buhok. Fuck. Dapat talaga sinundan ko na kaagad siya Bakit ba napakahina ko? Bakit ba ako pumayag sa lintik na kasal na iyon gayong hanggang sa huli ako pa rin ang talo? Masasaktan at masasaktan pa rin naman ako kung papakasalan ko man si Mika o hindi. Nakakainis na ang ganitong klaseng buhay. Boss, saan po kita ihatid? Pasensya na po boss pero wala na talaga Mukhang nakalayo na ang hinahanap natin. Muling wika ng taxi driver. Nagangat ako ng tingin at seryoso itong tinitigan. Hayaan mo na. Ihatid mo na ang ako sa bahay, malamig kong sagot. Kaagad kong ibinigay dito ang address ng mansion at muli akong napapikit. Pakiramdam ko hapong-hapo ako. Sumasakit na ang ulo ko at para akong lantang gulay na habang patuloy na iniisip kung nasaan na si Francine. Manong, sa bar na lang pala. Doon mo na lang ako dalhin, sagot ko at sinabi ang bar na pag-aari ng mga De La Fuente. Medyo matagal na din akong hindi nakapunta doon. Kaagad kong kinuha sa bulsa ko ang dala kong cellphone at tinawagan ang kaibigan kong si Brandon. Ayaw ko munang umuwi ng mansion. Baka lalo lang akong mabaliw sa kakaisip kung nasaan na si Francine ngayon. Baka napahamak na ito at wala man lang akong nagawa para tulungan siya. Pagdating ng bar kaagad kong inabutan ang taxi driver ng ilang pirasong taglilibuhin na kaagad naman nitong ipinagpasalamat. Inabutan pa ako nito ng calling card at tawagan ko daw siya kung may kailangan ako. Kaagad naman akong tumango at direko nang pumasok sa loob ng bar buhay na ang loob. As usual, maraming taong nagkakasayahan. May mga banda na din akong nakikitang tumutugtog sa stage. Kaagad akong sinalubong ng waiter at iginiya sa isang bakanteng mesa. Wala pa si Brandon pero sinigurado naman ito na dadating daw. Hindi na ako nag-abala pang iMessage ang iba pa naming kaibigan. Bahala na si Brandon ang gumawa noon. Pagkaupo ko kaagad akong umorder ng hard liquor sa waiter. Kaagad naman itong tumalima at ilang saglit lang nasa harap ko na ang isang bote ng alak. Kaagad akong nagsalin sa aking baso at parang uhaw na tinungga. Gumuhit sa lalamunan ko ang matapang na lasa niyon kaya kaagad akong napapikit. Mapakla akong napangiti kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Francine, nasaan ka ba? Hindi ko pa maiwasang bulong at muling nagsalin ng alak sa baso. Wala na akong pakialam pa sa aking paligid. Ang gusto ko lang mangyari sa ngayon ay makalimot. Kahit saglit lang, maibsan man lang ang nararamdaman na sakit ng kalooban ko. Nakayukyek na ako sa lamesa nang may biglang tumapik sa balikat ko. Kaagad akong napaangat ng aking ulo at hindi na ako nagulat pa nang mapansin ko si Brandon. Mabuti naman at dumating ka. Umorder ka na ng maiinom mo. Samahan mo akong magpakalasing, malungkot kong wika dito at muling tinungga ang laman ng baso. Napansin ko pa ang saglit na pagkatulala ni Brandon habang nakatitig sa akin. Teka lang, Charles, may problema ka ba? Tanong nito. Mapakla akong ngumiti bago sumagot. Problema shit. Sa sobrang dami kong problema parang gusto ko nang magbigti na lang. Bakit ba napakamalas ko? Naging mabait naman akong anak Sagot ko. Problema nga. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi ka naman ganyan noong huli tayong nagkita Kung ano man ang pinagdadaanan mo, sabihin mo sa akin, handa akong makinig. Hindi solusyon ang sinasabi mo ngayon lang para takasan ang problema, sagot nito.
Muli akong nagsali ng alak sa baso ko bago malakas na napabutong hininga. Alam mo bang kakatapos ko lang ikasal kanina? Take note, fixed marriage ang nangyari at hindi ako nakatanggi. Netoringan akong matalinong tao, magaling sa negosyo pero napakaduwag ko para ipaglaban ang nararamdaman ko sa babaeng tunay kong mahal. Pagpapatuloy kong wika, naipukpok ko pa ang kamao ko sa ibabaw ng lamesa dahil sa sobrang panggigil. What? At pumayag ka? Shit, bakit hindi yata namin ito alam? Nasaan na si Francine? Kaagad na sagot nito. Aware ang mga kaibigan ko sa nararamdaman ko para kay Francine kaya ito kaagad ang naitanong ni Brandon. Naglayas after ng wedding ceremony namin ni Mika. Sinubukan ko siyang habulin kanina pero nabigo ako. Bigla siyang sumakay sa sasakyan ng taong hindi ko kilala, sagot ko habang mahigpit na nakahawak sa baso. Umuwi ka ba ng mansion niyo? Baka naman kakilala lang niya ang may-ari ng kotse at nagpahatid pa uwi ng mansion. Uwi ka kaya muna sa inyo. Naglalasing ka na kaagad dyan wala pa namang 24 hours na nawawala ang mahal mo, sagot naman nito sa akin. Natigilan ako. Palagay mo kaya iyon ang ginawa niya. Tinawag ko siya pero nilingan niya lang ako at nagmamadali na siyang sumakay sa kotse na iyon. Sagot ko sabay akmang iinuman ko ulit ang laman ng baso nang pigilan ako ni Brandon. Hey tama na muna iyan. Hard liquor pa iyang tinitira mo. Malalasing ka kaagad niyan awat nito sa akin. Tinabig ko lang ang kamay nito at mabilis na ininom ang laman yon. Liling-iling naman na pinagmasdan na lang ako ni Brandon habang patuloy sa pagtungga ng alak. Bahala ka nga dyan, sige pagpakalanggo ka sa alak kung iyan ang makakapagpaligaya sa iyo, hatid na lang kita sa inyo kapag malasing ka na, sumusukong wika nito sabay senadorya sa waiter para umorder na din ng sariling inumin. Hindi na ako muling nagsalita pa dahil abala na ang aking isipan sa kakaisip kung kumusta na kaya ang babaeng mahal ko. Nakasunod lang ang tingin ko sa lalaking alam kung isa ding doktor na kakapasok lang. Nakangiti itong lumapit kay Dominic at nakipagkamay. Long time no see pare. Sa wakas nagpakita ka din. Kaagad na bulalas nito. Tipid naman nang umiti si Dominic bago tumingin sa gawi ko. Doc Denver. Alam mo naman, sobrang busy ko nitong mga nakaraang taon siya si Francine. Sa iyo ko ipagkatiwala ang sample na makukuha mo sa kanya for DNA. Sagot nito sa kausap. Tumitig naman sa akin si Doc Denver at ngumiti. Wow, sa wakas nahanap mo din siya. Congratulations. Sagot nito. Naguguluhan naman akong nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Ano ba talaga ang meron sa akin? Tagpuan. Para saan? Hey sis kainis. Bahala na nga kayo. Kailangan ko ang result sa lalong madaling panahon. Kailangan kong makabalik kaagad ng Netherlands dahil may importanteng bagay na naghihintay sa akin and after that balik Pinas na ulit ako. Balik sa dati ang lahat. Sagot ni Dom Inc. Don't worry. Ako ang bahala. Sagot nito at nakangiti akong hinarap. Katulad ni Dominic, napakagwapo din nito. Labas ang dalawang dimple sa magkabila ang pisngi kapag ngumingiti. Haste nakakapanibago pala sa outside world. Sa sobrang pagiging family-oriented ko noon wala akong ibang lalaki na nakikita kundi si Kuya Charles lang. Dapat pala tinangka ko din makihalubilo sa iba. Ayun tuloy, na in love ako ng todo kay Charles dahil siya lang ang nakilala kong pinakapogi na lalaki noon. Bakit ba kasi ngayon ko lang nakilala itong si Dominic at Doc Denver? Kung noon pa siguro baka mas tumaas pa ang standard ko pagdating sa mga lalaki. Hindi sana ako na in love kaagad kay Charles at naisuko ko pa kaagad ang bander na dapat sa magiging asawa ko lang ibigay. Francine, right, don't worry, hindi naman masakit ang gagawin natin. Kukunan lang kita ng kaunting saliva and isang patak ng blood ang then tapos na. Nakangiti nitong wika. Okay po Doc. Kayo po ang bahala. Cooperative kong sagot. Wala naman akong magagawa Basta ang importante sa akin matapos na ito. Para naman malaman ko na kung talagang bibigyan ba ako ng trabaho ni Dominic at hindi na ako mamamroma pa kung paano mabuhay na wala na sa poder ng mga Sebastian. Nagiging mabilis lang naman ang proseso ng pagkuha ng DNA sample. Niwala ngang 3 minuto tapos na Hindi nakaligtas sa paningin ko ang tuwa na nakabalatay sa mukha ni Dominic nang muli ko itong tingnan. Nawiwerduhan na talaga ako sa taong ito. Mabilis na nagpaalam si Dominic kina Doc Denver at Doc Gwen.
Sinabi pa ng mga ito na ipapadala nila kaagad kay Dominic once na lumabas na ang result ng DNA. Kaagad kaming nakabalik ng sasakyan. Tahimik lang naman si Dominic kaya nanahimik na din ako. Bigla kasi akong nakaramdam na ng antok at nang sipatin ko ang suot kong relo halos alas 11 na pala ng gabi. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasa labas ako ng mansion ng 10 oras na ng gabi. Kumusta na kaya silang lahat? Hinahanap din kaya nila ako or wala silang pakialam sa pag-alis ko? O baka naman masyado pa silang masaya ngayon dahil tapos nang ikasal ang kanilang anak sa gusto nilang babae. Sa naisip na iyon hindi ko na naman maiwasan ang maiyak. Dapat talaga iwasan ko nang isipin pa si Charles para hindi na ako masaktan ng ganito. Nandito na tayo. Dito ka na muna tumira hanggang sa hinihintay natin ang result ng DNA test. Napapitlag pa ako nang muling nagsalita si Dominic. Tulala pa akong napatitig sa kanya bago ko iniaibot ang tingin sa paligid. Hindi ko maiwasan na magulat. Sa sobrang pagsesenti ko hindi ko man lang namalayan na nakahinto na pala ang kotse sa harap ng isang mansion, hindi ito mansion. Mas malaki pa ito kumpara sa bahay ng mga Sebastian kung saan ako lumaki. Dito po ba ako magtatrabaho? Hindi ko maiwasang tanong. Hindi ako sinagot ni Dominic at diretso na itong bumaba ng kotse. Kaagad naman akong napasunod sa kanya at hindi ko maiwasan na suyurin ng tingin ang buong paligid. Sa sobrang ganda ng paligid para akong wala sa Pilipinas. Sa tanang buhay ko hindi ko akalain na may mas mag-ara pa pala sa mansion ng mga Sebastian na pinanggalingan ko. Dito pa lang sa labas, nagsusumigaw na ang karangyan. Napakaluwag din ng buong paligid at kahit 10 oras na ng gabi napakaliwanag pa rin. Wala yata sa bokabularyo ng may-ari ng bahay na ito ang salitang pagtitipid. Magkano kaya ang bill nila sa kuryente buwan-buwan? Palasyo ba ito? May ganito palang lugar dito sa Pilipinas. Hindi ko maiwasang tanong kay Dominic nang makabawi sa pagkagulat. Lalo pa akong nagtaka ng sabay-sabay na nagsipagdatingan ang ilang mga naka-uniform na mga kasambahay. Pagkatapat nila sa amin kaagad silang yumuko at bumati. Maligayang pagdating master, sabay-sabay ng wika ng mga ito. Muli akong napatitig sa seryosong mukha ni Dominic. Kung ganoon, master ang tawag sa kanya. Hindi sir, or boss. Totoo pala talaga ang mga balita na narinig ko na hindi mapantayan ang kanilang yaman. Siya si Francine. Simula ngayong araw dito na siya titira. Pagsilbihan niyo siya katulad ng pagsisilbi niyo sa akin. Photos na wika ni Dominic. Nagulat naman ako. Ang ini-expect ko kasi na magtatrabaho din ako katulad ng trabaho ng mga taong nasa harap namin. Masusunod po master. Simula ngayong araw, pagsisilbihan namin si Sensiorita Francine sa abot ng aming makakaya. Sabay-sabay na wika ng mga ito. Naguguluhan akong muling napatitig kay Dominic. Huwag niyang sabihin na aampunin niya din ako. Ang swerte ko naman kung ganoon. Mukhang mas mayaman kasi si Dominic kumpara sa mga Sebastian. Manang Lucrecia, pakisabi kay Chef Agro na maghanda siya ng mga pagkain. Kayo na ang bahala kay Francine. Ihatid mo siya sa kanyang magiging kwarto. Aalis ako at baka bukas pa ako ng umaga makabalik. Muling wika ni Dominic at mabilis na tumalikod. Kaagad ko naman itong hinabol. Dominic, ano ito? Bakit napaka-extravagant naman yata ang pagsalubong nila sa akin? Nakakahiya tuloy, kaagad kong wika sa kanya, muli akong hinarap nito. Sa pagkakataon na ito may kaunting ngiti na nakaguhit sa labi nito. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito hanggat hindi pa lumalabas ang DNA test. Sagot nito at kaagad nang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Kaagad naman itong sinundan ng kanyang mga bodyguard. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga. Miss Francine, ituturo ko po ba muna sa inyo ang kwarto niyo or gusto niyo munang dumaan ng dining area para kumain? Napakislat pa ako nang muling nagsalita ang manang Lucrecia. Kaagad akong humarap dito at pilit na ngumiti. Sa magiging kwarto na lang po. Busog pa naman po ako at parang mas gusto kong matulog na lang muna, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at nginitian ako. Ikaw na pala ang nawawalang anak ni Don Geraldo. Maligayang pagdating sa bahay na ito, Senyorita, sagot nito. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Nakakailang ang paraan ng pagtawag nito sa akin. Lakas makaanak mayaman.
Isa pa ang tumatak sa isip ko ay ang Don Geraldo na tinutukoy nito. Sino iyon? Sa kanya ba minamatch ang sample na kinuha sa akin kanina? Posible pa na siya ang aking ama. Sa isiping yun bigla akong nakaramdam ng excitement. Parang gusto ko nang maiyak sa tuwa. Mukhang ang kapalaran na mismo ang naglalapit sa amin ng tunay kong pamilya. Sino po si Don Geraldo? Dito din po ba siya nakatira? Tanong ko. Kaagad kong napansin ang pakagulat sa mukha ni Manang sabay iling. Nako, pasensya ka na iha. Baka pagod ka na nga. Ihatid na kita sa magiging kwarto mo, umiiwas na wika nito. Ikinumpas pa nito ang kanyang kamay at isa-isang nang nagsipag-alisan ang kanina pa na mga nakayukong kasambahay. Iginiya na din ako ento papasok sa loob ng mansion or palasyo ba ito. Hindi ko alam kung ano ang tamang tawag. Basta iyon na iyon.